Good morning, everyone. Praise God for this wonderful day that we can come and worship Him. Kabalo mo ka ng when we come together, gather ta to worship the Lord, His presence will be upon us. So let us always put in our hearts and mind every Sunday excited ka. Amen? Amen. Praise God. Because it is on this occasion na maka-learn ka from the Lord. Every Sunday we learn new truth from Him. Kanya ma-refresh ta sa atong spiritual life. Amen? Amen. Praise God. I hope maubin na itong pigin. Kaysa una, Domingo nga lang ay Domingo na po. Ang una-una na to ang labhonon, ang mga unsa-unsa pa na nga work. But karon, praise God, by Saturday, nauna na that tomorrow, mag-worship ko kay Lord. So praise God indeed, no, kay na academy, we are gathered to aron pagsimba o pagdaig kaniya. Pasalamat po di ay kami nga pamilya sa Ginoo kay answered prayer katong travel me tong Biyernes lang katong last Friday they travel me to Isulan diri mi niagi sa Dato Paglas kay namalayi mi kato si Doc Simon Paul kato si Bel actually nabilin siya dito on the way pa sila diri na meet na mo ang iyahang mga parents kay first time po may nag-meet ni Anthony dito and layo-layo ito nga travel no? Dito miniagi sa Dato Paglas okay naman po ang place inapareha sa una nga mingaw karon daghan ang gaagi o niya naaday ko ang dito Miss Universe dito gihil Miss Universe no? Takurong oh, magian na mo. Doon lang dito sa Isulan. So, long trip, but praise God, no? It was a safe trip. And dito na lang po ko nag-celebrate sa akong birthday. Kay, ang birthday day ay sa mama ni Juan, ni Natibel, April 24. Ako April 23 man. Naglitson man. Happy birthday! So usually magod inig birthday namo ako naanad din mi nga we celebrate it as a family. Salamat early in the morning sa Ginoo and then katong birthday nako Tuesday man to nya regular work pagkahapon nagdawas na lang pud ni nya ila kong gilibre. Sila yung naglibre sa ako. Apil tong nagpadala naman daan og birthday gift tong sa Amerika. So that's how I spend my birthday, giving thanks to God and then spend it with your family. How can I the best? Ako mong encourage kay sa Bible it is God that gives us kana nga adlaw nga kita matao. So ang iyaha is that malipay siya if we go back to Him. Spend that day, pasalamat ka, makikistorya ka sa iyaha. Walay lain nga better way to celebrate your birthday but to talk to God, spend it with God. Kaya sa atong culture man good, inig birthday, isa guway kwarta, magutang, magpalit so, tanan, imbitahong tanan, kanya, paghuman sa birthday, magkumpok nila pagkahuman problema na po sa pambayad sa utang no? So dili na siya kanang it's not a good way of celebrating your birthday. The best way is to spend it with God, thank Him, spend it with the closest member of your family and even your close friend kung gusto niya but God will be pleased with another. So indeed, no, God is good all the time. God is good. Amen. No? So this morning, as we begin our worship, I welcome everyone. I hope and pray that all is well. And then
during the week, kung ano yung mga trials na overcome ninyo, but if it is all blessing, the more we have reason to rejoice. Rejoice in the Lord. Ako pong na pasalamatan ng Ginoo kay yesterday, blessing ni sa new business ni Brother Marvin, ni Sister Emily. So, atong lapakan, praise God ko. Ginakumit na ito nga business na dito na siya sa may katong pasulod. Sa nangalan itong lugar? Santo Niño. Pasulod dito sa padulong sa SPMC. So, kani mga inunami, when you offer your mga plans to the Lord, He will direct your paths. Okay na yun. Commit your plans to the Lord, and He will direct your paths. Okay na siya. So, I believe the Lord will bless this endeavor. Kung panakpon mo sa Ginoo, hatagan gihapon mo guide na diri ang next para maka-expand mo. That's how God works. Timanan lang yun nato na all of us, pag naatay mga new investments, business, always remember na that should not take away our time with the Lord. May uban na sobra na ka-busy, sobra na kay nalingaw na kay sige nag-ihap og kwarta kada adlaw hasta Domingo busy na po. Bantayan na ito na because that is part of the test sa atong kinabuhi. No? So, whatever God will bring to us, atong mga estudyante, let us continue to pray sa atong mga kursong nga gikuha. Lord, maumani. Kaya naipanag sa estudyante, kukuha kurso, kanya, pagkahuman, kay maumay gusto ni Papa, ni Mama, o kundi ba, huwag mo ko'y laing mauna-unaan. Ano, always pray to God, Lord, i-guide ko. Kay, it's good na ni-decide ka to move. Yeah, because as you move, from there, God will pick you up. Ano na, i-guide ka niya. Dili na ingon nga, nag-commit ka kay Lord, niya, pasagdan ka ni Lord. That will never happen. He will intervene kung dili na mao ang will niya sa imong kinabuhi. Mo intervene na siya, i-redirect niya. Ay sige man ka-pray. Lord, salamat. Isa no, nagano, Lord, salamat Lord ha, kay imo kong giingon namin. Thank you Lord ha. God will direct you. Expect the Lord to act. Because anak din ang Ginoo. So, praise God no for this moment. That naata so that we can praise Him and makasimba ta sa iya. So this time, ako mong gina-request sa Tindog, let us prepare our hearts and mind para sa atong meditation. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let them turn to the Lord, and we will have mercy on them. To our God, for He will freely pardon. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. This is the work of God, that you may believe in Him whom He has sent. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this morning. We are so grateful to you, O God, for bringing our steps here so that makasimba mi o makadahig kanimo. Lord, kung doon na may mga binuhatan nga wala makapahimuot sa imuha, pasaylo amin. Cleanse us from all our unrighteousness, O Lord, and let your
presence be felt today by each one. Bless Pastor Sam as he will share the message today, and bless your people, O Lord, because in your presence there is fullness of joy. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Let us continue to worship the Lord as we sing our songs of praise. Thank you, Lord. Salamat po, Jesus, for this moment that we can worship. Hallelujah. Ikaw ang pusong kanako, kalipay mong dalampanan, moabot man ang problema, walay malikang pahimulan.
Diyos sa buong kalibutan. Siya ang ibangalan ug labaw sa tanan nga tuwa. Yes, Lord, ikaw lang yun ang ginagawa. Kingdom. His name is Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Reveal yourself as Jesus Christ. Thank you, Lord. Dili mag-usap ang dili matarog ang atong Ginoo. Dili mapugnan ang mga panalangin sa Ginoo. Salamat, Lord. Mauna ang atong Ginoo. Dili siya matarog, dili mapugnan, dili matandog. Praise God. Hallelujah. Let us continue to worship our Lord. Naagi sa ampo. Karon nga takna, let us give this time to pray to our Lord. Naamoy mga pasalamatan, pasalamat. Naamoy mga trials, ampo mo. Pray ninyo na ma-overcome ito. And if you remember, in Jesus, now when you come to me in prayer and then you remember na nahimo mo ko, naka-open mo tao na amoy sala na nahimo. Pangay mo pasayodaan dito sa mga tao na na-offend ninyo so that your Heavenly Father will hear your prayers. And for those of you na naay gina-desire in their hearts, pagayon sa pagpangayon. Wala imposible sa atong mungit na Diyos. Ay siya maminaw o siya nagatanaw sa atong faith. Ang atong pagtuo, isalig ba ka sa iya? Makanang imong ginaampo, ihatag niya. Tanan, bisan kung sa ubatang ingon ang Ginoo, ask whatever you wish in my name, and I will give it. So let us come to the Lord in prayer. Let us pray in silence. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh pains for you, as in a dry, weary land.
where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you. So I bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. Father, thank you, Lord, for teaching us how to pray. We come before you today, O Lord, seeking thy face and offering our thanksgiving, offering our lives to you. Forgive us, O Lord, for our sins. Teach us your way, O Lord, that we may live and be blessed by you. Father, you can see the hearts. You can hear the prayers of your people who are here today. Hear their prayer, Lord, and grant their request. Let them understand, O God, that in your presence there is joy. Lord, I pray that your people can feel your presence today. Those who ask for more blessing, may you grant it to them. Those who are starting a new business, bless them. The students of God, guide them in their decision, in their course. And those who are working, bless them in their work. Give them strength and guide them. Lord, thank you for healing us sa among mga sakit at tunay mga di pangbati. Salamat for touching their body. We continue to pray for Brother Dan Anuba. Touch his body, make him well, allow him to walk normally again in the name of Jesus. Amo ang ginapray, O God. Allow your people to see this miracle happen because of your presence. Lord, we pray for amo mga igsuon who are struggling, tabangi sila, Lord. Kung wala ka, Lord, maglisod din. Ikaw ang nagahatan o diya, ikaw ang gahatan o pamaagi, Lord, so that your people will be satisfied. Satisfy them with your presence and power in the name of Jesus. Father, we pray for the Christians all over the world. Protect them from harm and evil. Ato, especially, Lord, in the places where nagsugod na po ang mga bad influence. Lord, I remember my son Michael, Roslea, and Amelia, who is now in Philadelphia. I pray for them, that you protect them from harm and evil. Na ay mga rally-rally dito in other places in the U.S. I pray, O God, that you protect your people from the evil one. And even katong mga Christians na naa sa Middle East na naay tension of Iran, Israel, Jordan, and all those places, there is chaos. I pray for them. Thank you, Lord, for saving the life of Bishop Marmarin, who trust in you and
giving an example of a true Christian, forgiving the person na nag-attack sa iya. That is indeed your way of God. The way of a true Christian, a true believer. Lord, tabangin me who are here in the Philippines to live a life that is worthy of you. Help us na di tayo maulaw sa imo. And but Lord, maulaw sila, ma-identify nga tinuuray ang ilang pagtuo sa imo. Speak to them. Let them stand on what they believe. That ikaw, Lord, is the true God. Wala na ilain pa mo ito among ikanta. Allow your people to understand that. Dili ka gusto nga maulaw sila sa imo. Kaya kung maulaw sila sa imo, pag-abot dito po sa langit, maulaw po ka sa imo. So we praise you, O God, for gathering us today. Among ginapray si Pastor Sam that you anoint him as he shared to us the message. Lord, thank you for answering all our prayers. Thank you for being kind to us. Help us, O Lord, to discover the secrets of life through your word. Daghan ang imong mga sikreto na naadiri sa imong word. Speak to us as we read it, as we meditate on it. Allow us to grow as a Christian. We pray for our children who are attending the Sunday school, dear Lord, that they will grow in the knowledge of your faith. We pray for them. In the name of Jesus. Abangi, palikura siya. Kumiti lang ngayon. Sige lang. In the name of Jesus. Likod, palikura. Okay na siya. Wala siya lang siya. In the name of Jesus. Lord, your power is here. So, wala siya na siya nakita ng God. We pagbulit sa iya. Thank you, God, for your presence today. We trust in you, the things that your will, Lord. Among ginapray si Kimberly, in the name of Jesus. At siya yung ibate, heal her, O God. Heal Kimberly. Bangi siya, O God. Thank you for everything. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Pansa siya. Tanawa daw. May pagkaon ay sabi. Ano na akong sabi. Hindi na lang po. Garo ba yun? Garo ba yun? Pwede man dito kaya para mas doon siya sa water kung sa pagkaon, no? Kung kailangan niya muhigda, pwede po siya sa sulod sa balay. Gusto kang wala? Wala naman na igo, no? Iyahan Wala. katumba, di ba? Wala siya. Isalo ko. So, by God's protection po, no? At least, hindi na serious ang pagkatumba nila. So, silently in our seats at ipadayon ng praise si first name gani? Si Kimberly, no? Ang puwan pagpadayon si Kimberly.
So may buntag sa tanan, no? Good morning. We praise God ani nga adlaw nga iyatang gitapok to worship Him and to listen to His Word, no, from the Bible. Medyo init lang yun the past days, tama ba? No? Kano sa ba ni ulan karon nga si Bana? Last Sunday. Wala pa ni ulan sukad, no? So medyo init yun. Inom ta dagang tubig. Dili kay magpainit. Kumugawas na magpayong, no, and take good care sa tuang paglawas kay uso ko ng sakit karon. Uso ang ubo, unya kana, no, dili lang kay ta magpainit and take time to have sufficient rest. Ako i-share nga passage karon from the scripture is taken from the book of Matthew chapter 21 verse 28 to 32. No, Matthew chapter 21 verse 28 to 32. Kinsa ba sa inyo diri ang na may gi-organize nga party, birthday, na may gipang-invite, katong gi-invite ninyo wala ni Anhi. Pero katong ibalibad una ni Anhi. Katry mo ana? Or basin ka mo ang gi-invite, ibalibad mo una, pero nabakante man yung schedule for some reason idayon mo. Or maybe kamo tong ni O, pero at ang ending wala na nadayon. Nakatry mo ana? No? So mo na siya ang story nato karon, no? This is a parable given by Jesus Christ. Kita man siguro tanan nakatry man taan ng ni yes, pero because of some preventing circumstance wala ta ni dayon. Di ba? Ni baha ba na sakit, no, or something like that. Napoy uban nga ingon og dili pero di dayon. No, for some reason, ipadayon kagad to sa isa ka tapok-tapok. So, one ang tunan nato karong story. It's called the parable of two sons. Gikan sa book of Matthew. So, basahan na ko ni siya sa English ug sa Bisaya. Okay? So, excited na ba ta? So, ang kastorya ni Jesus kay ang mga Pariseo, unang religious leaders of the day, si Jesus, nag-story siya nila. Verse 28. What do you think? There was a man who had two sons. Ang isa daw kalalaki, doon siya duha ka anak. He went to the first and said, Son, go and work today in the vineyard. So daw ang instruction sa papa, nakaon niya, magtrabaho ka sa ubasan, sa vineyard. Tubag sa anak, I will not, he answered. But later he changed his mind and went. Sabi ang nauna. Then the father went to the other son and said the same thing. He said, I will, sir. But he did not go. So, pilang anak sa amahan na siya? Duha. Pareha siya hangyo sila, pareha siya sugo. Ang sugo niya, adto dito sa tuang farm. Dito ka mo, trabaho. Ang una ni sugot wala. Ibalibad. Ibalibad siya, pero nausab yung una-una, ni adto di ay siya. Kaning isa karon ning sugot, ning siya, sige, manto ko pa. Pero, wala siya nitungha, wala siya ni adto. Verse 31, ayun ni Jesus, which of the two did what his father wanted? Kung situbag nila, the first, pas kayo sila. They answered. Jesus said to them, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. So, kung nga daw pila, padulong sa langit, mauna daw sa pila ang katong nag-kolekta og buwis sa BIR o ang mga prostitute kaysa sa mga Pariseo. No? Nganuman, verse 32, for John came to you to show you the way of righteousness. Righteousness sa Bisaya kay pagkamatarong. Ipakita daw ni John sa ilaha ang dalan sa pagkamatarong and wala sila dito and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. Ningtuo sila. Sila ang mga Pariseo wala. And even after you saw this, sabi na saw this, kasi nakita nila, ipakita na ko niya, na yung miracle gibuhat si Jesus, you did not repent and believe him. Basta na to sa Bisaya, no? Sa Cebuano translation. Okay?
sa verse 28, same gyapon in the book of Matthew, sa Bisaya, karon unsa man inyong huna-huna. Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan dong trabaho karong adlaw didto sa parasan. Mitubag siya, dili ko mo trabaho, apan nausab ang iyang huna-huna. Ug miadto siya sa parasan. Verse 30, unya ang amahan miadto sa manghud. Okay? Ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, mitubag siya. Apan wala siya muadto. Verse 31, kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babae una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga panginabuhi apan wala kamo mutuo kaniya. Ang kobrador sa buhis ug ang daotang babae hinuon mao'y mituo kaniya. Apan kamo bisag nakakita na mo niini wala gihapon maghinulsol og mutuo kaniya. So mo ning ingon ni Jesus sa mga Pariseo. So kinsa man ang mga Pariseo? Kana mga Pariseo sila ng mga religious leader during the time of Jesus. Okay? So they were the religious leaders during the time of Christ. Perti na ni kadugay. Pila naman katuig ang Republic of the Philippines? Pila na ba katuig ang Philippines sa itong Independence Day? Kinumdum ba ta? Nakinumdum. Pila na ka? More than 100 years. More than 100 years na ang Philippines. No, kung imong subayon dito sa time ni Jose Rizal. Labi na sa time ni Aguinaldo. Taas-taas na nga tuig. Sa time ni Jesus, this is 2,000 years ago. Ang religion sa una, wala pa ng Islam, wala pa ang Christianity, ang naa pa lang kay Judaism. Kita nga mga ni-follow ka Jesus, ang tawag sa tuwa, Christian. Pero ang pastorya ani ni Jesus, dili nang pare sa Katoliko, dili pa ng mga pastor sa Protestante. Ang pastorya niya ni ang mga pare sa mga Hudyo. No? Ang Old Testament sa Bible, mao na ang Jewish mo na ilang Biblia ka ng Old Testament. Ang Christian nga New Testament, 27 books, mao na itong gidungag, nga mao na ang Bible karon. Ang New Testament na ang story ni Jesus ug ang mga apostoles. No? So klaro ba? Ang kaatubang ni Jesus kay ang mga Pariseo. Unsa man ang nahibaluan sa Pariseo di ay? Kabalo ang Pariseo sa 10 Commandments. No? Naapod sila yung mga balaod about sa paghalad din sa Ginoo, pagpangayog, pasaylo sa Ginoo. So ang mga Pariseo maalam na sila. Ang kalayaan kulog karon sa una, kay di ba ang pamalaod karon kay naibalaod ang Republika sa Pilipinas, natay judge na yung mga attorney, lahi po ng simbahan. Sa una, ang gobyerno ug ang simbahan sara. No? Naay king sa Israel at nga time, pero ang pamalaod sa Israel base sa Old Testament Jewish laws. Muna ko tanaw ninyo sa Leviticus, daganag mga balaod dira nga pwede ni buhaton, bawal ni buhaton. Pag kanina mong buhaton mo, silutan ka, kay mo nang pamalaod nila sa una. So, ang mga katubang ni Jesus ani, kay mo ni mga pari nga attorney. Yun, no? Attorney na, pari pa. O, yung katubang. So, unsa rin itabuan ni, no? Sa Matthew 21:28 to 32. Okay, pakita na to, Brother Dave. Mo ni gibuhat ni Jesus. Nisulod siya sa temple after the triumphal entry. Ka-remember mo ng Holy Week? Holy Week, di ba? Sa Holy Week, ka-remember mo na sa maski Christian, Protestante, o Katoliko, di ba na niyo magkanaanaw ka ng Palm Sunday? O, kanang Palm Sunday, it remembers or commemorates Jesus pagsulod niya sa Jewish temple. Kanang temple, muro nagdako kanyang katedral sa una. No? Isulod si Jesus dito, unya pagsulod niya sa temple, ang mga nagapamaligya o hayop, o money changer, iyang gipalayas. O pagpalayas niya,
Unsa gibuhat niya? The blind, bata na to, 1, 2, 3, go. The blind and the lame came to him at that temple, and he healed them. Tanang na sakit, niya ito kay Jesus sa temple, niya iyang giayo. Okay, verse 15. When the chief priest, katong, di ba na may chief of police? Tama? Napoy chief of the priest. Sa una po yun, kaya nakarang ito. Attorney na, pari pa siya, pa'y chief. The chief priest and the teachers of the law, mga nagatudlo sa balaod, saw the wonderful things he did. And the children shouting in the temple courts, Hosanna to the Son of David. They were indignant. Gusto na si Bisaya na indignant gani? No? Kung wala na, gusto indignant, gusto di-spell ba? Indignant, puro silang naglagot ba? Puro silang nasubo, no? Puro silang, sa mali siya. Ngano wala man niya ginabadlong ang tao? Ngano man sila nalain? Una, siguro pag may miracle, hindi man mo kaya i-perform ko na miracle. Si Jesus ramen ni power. Ikaduha, the people were shouting, sa to, Hosanna, Son of David. Di ba na-share ko ni dati sa preaching? Sa Pilipinas, kung ang papa ni mo presidente, dakong chance na mo kang presidente. Di ba? Si Marcos, sa una, papa niya presidente. Si Aquino, iyang mama, presidente po. Si Arroyo, iyang papa, presidente. So si Sara, pwede ba? Presidente. Hindi pa. Pwede lang. Si David, hari ni sa Israel sa una. So giingnan man si Jesus, Hosanna to the Son of David. So kung ikaw ang chief of police, ikaw ang chief na police, na lawyer, nga pari ba yun? Kung sa man imong batiyon, ala, patay magkagubot ni ba? Kaya namin hari kung di siya. Patay, delikado ni. So, other than nakuyawan sila sa pangitabo, di nila kaya po ba? Ang nakita sa tao na ayaw ang mga naisakit di nila kaya to pantayan. So, nangahadlok sila. So, nito ba sila, karon ani, ibutang ninyo yung kaugalingon kung kamutong mga attorney nga pare. Nakita ninyo ang tao nga nag-ayaw siya sa naisakit, dagan pag yun. Nagipalayas niya inyong mga negosyo. Sa una, ang mga pari sa una, nasa negosyo sa temple. Ang ilang negosyo kay na may balaod sa Old Testament nga, dili ka maghalad og hayop sa Ginoo nga piang. Ano man, kay wala nimo ginahatag imong best kay God. So, ang ihatag nimo nga hayop, nga ihalad nimo sa Ginoo kato, best. Kung maghalad kag manok, sa bungiro ka, ihalad nimo tong manok ka, budaw gyud. Pulbangga na. Or sa una, muhalad gid sila baka nga nindot, pero layo man nilang gibaktas. Pag baktas og pila kilometro, nakatulog bang bato na piang. So pag-abot sa temple, dili na mahalad. So ang ilang negosyo kay, ayaw na lang pagdalag hayo, palit na lang sa amo. Siyempre, mura po na sila ilaman ng negosyo, pag sa ila ni mo gipalit, ila ginang dawaton. Kaya kung di ka mo palit sa ila, di pa nila dawaton. So nakita ninyo, nahimong negosyo ang pagtuo sa Ginoo. Kung dapat sila'y money changers, kay dili man tanang mga Hudyo mo adto dito sa templo under sa Roman Empire. Nasiguro uban nga under sa lain nga empire, adto basig ang Parthian Empire sa kilid. So dahil ilang pangorta dito, pag abot nimo dito imong ilisan. So ang temple, nahimo siyang negosyo. So gipalayas sila ni Jesus. Kunya giay ni Jesus ang naisakit. Ngano man, kaya ang pagtuo sa Ginoo, number 1, dili gyud dapat inegosyo. Ang pagtuo sa Ginoo libre na. Nya kita nga nakabalo sa kamatuoran, dapat ihatag nato na nga libre. Kaya gipasaylo ta sa Ginoo nga libre. So ang iyang maayong balita ato pong isang yaw i-share nga libre. Karon mo ning hitabo, nito ba sila wala? Wala. Mo tong gi-share ni Jesus ang the parable of the two sons. So, i-share na kong first point, no? First point din, next slide. There was a man who had two sons. Kani nga amahan, nasa'y duha ka anak. Kinsay mas nakaila sa amahan, di ba katuyahang? Yang anak, ngano man? Kay they live in the same house. Ang usa ka tao, pwede siya lahi nga tao sa iyahang negosyo, kay kauban sa negosyo.
Pwede lahi siya nga tao, siyang teacher, siyang classmate, siyang mga amigo. Pero kung kinsa ka sa balay, dakong chance kung mao gina ikaw, ano man, hindi naman makita kung unsa jud ka. So ang mga anak, nagkaila sila sa ilahang amahan. Silang duha. So aduna sila yung relationship sa ilahang papa. Nya kung unsa ang panag-iya siyang papa, ila po nang somehow panag-iya kay mga anak man sila. Unsa may pasabutan na, kung unsa ang nahibalan nila nga balaod sa Old Testament, how God revealed Himself to them, mao po na ang relationship nga naa ang mga Jewish people. Katong mga pare, o dili mga pare, kabalo sila sa balaod. So, ang ingon ni Jesus, giingnan niya ang duha ka anak, unsa daw? Adto mo sa parasan, adto mo sa tong farm, trabaho mo dito. Ang isa ningon og dili, pero nisugot. Ang isa ningon og o, pero wala siya ningadto. So, pareha sila tanan ha. Walay advantage, walay disadvantage. Same instruction, same father, same farm. Dili ning adto ka sa Picas Farm 100 kilometers, adto sa Picas Farm 10 kilometers, dili. Same lang na tanan. Parehong variable tanan. So, mao na ang relationship sa amahan o sa iyahang mga anak. Makita po nato diri nga fair ang Ginoo. Ngano man? Because He invited both sons. Wala si paborito. Naghaad na mo si favoritism sa magulang? Wala. Na si paborito sa iyang igsoon. Kung unsa instruction niya sa magulang, pareha na po sa iyang igsoon. So same. Patas lang. Karon ang nagdaog ani unsa iyahang tubag. Unsa iyahang response. Next point din, which of the two did what his father wanted? Katong maghulag. Itong nauna, nga nibalibad, pero ning adto. Sige Dave, bunsay next slide nato Dave. Mao ning isa ka principle atong ma-learn diri. Basahan na ta 1, 2, 3, go. Be doers, not just hearers. 1, 2, 3, go. Be doers, not just hearers. Sa James 1:22, basahan na to. But be doers of the word, deceiving yourselves. Basahan na to sa Bisaya. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon, tumana kini. Daghang tao nakadungog about kinsa si Jesus. Unsa ang power ni Jesus? Nakita na nila ang power niya to bless. Even ang mga nitabo sa tao nga wa nituman sa pulong sa Dios, nakita nato na. Pero ang tanan ba nituman? Wala. Kung tan-aw nato, di ba nabasa na tong verse, before ni gi-share nga parable ni Jesus, niabot na si John the Baptist. Si Jesus na mismo nagbuhat ng miracle. Nituo sila, wala. Nituo tong mga prostitute o mga tax collector. Katong mga religious leaders, ituo, wala. Wala. Wala sila nituo kay Jesus. So, una, makita nato diri ang love sa Ginoo. Gipadala niya ang usa ka propeta, si John the Baptist. Unya, gipadala na gyud si Ginoo ang iyang anak. Iya, gipadala na sa Ginoo iyang kaugalingon. Unya, nagbuhat na yung milagro sila ang tubangan. Wala gyapon sila ning tuo. Ang ingon ani sa mga ubang pastor, no, mga theologians, there are two reasons. One, they are blinded. Na spiritual blindness, nagpugong na di nila makita ang kamutuuran nga naa na sila ang tubangan. Ikaduha, ang reason ani kay other than they are blinded, hadlok sila na mawala sa ila. Pag si Jesus Ginoo, unsa na lang ko? Asa ko lugar ani? Sa current o kumbaga sa patakaran karon sa pamaagi o leadership karon, nakaplastar naman ko. Basig pag si Jesus ang leader, dili na ko maplastar. It could be ana lang una-una, hadlok sila matanggalan og power. And because of that, they did not believe. Usahay ang tao, ana. Dili ta mutuo kay Jesus because we're afraid to lose something in life. It could be mahadlok ta basig mawala atong negosyo. Kay ang ingon sa Bible, keep the Sabbath day holy. Nya ang Ginoo dili kwarta mo man ingon sa Bible. Wala ka, basig mo. Ang balance na ko sa bangko bugamay. So di sa tumusunod kay Jesus.
Ubasin natin yung mga sala nga ginagunitan, no? Nga day kay didang. Nakay ginamintin nila, nakay daghang mga tinago nila, no? Nga, kung follow ka Jesus, nahangon ako niya ako mga binuhatan. So, di sa kumufollow. Sa case sa mga Pharisee, they were afraid to lose their power. Kaya tinuod yun na, when you follow Jesus, something dies in us in order for us to live. It could be kung magarbo ka nga tao, ang mamatay sa imo, imong pride, ibil na sa Ginoo. It could be kung ang tao ka nga nagsalig ka sa imong connection, kay dagad kag kuyaw nga kaila, tingala ka pag-follow nimo kay Jesus, ang imo mga kaila, di na ka-imbitahon. O kabalo ba? Or it could be, sikat ka, no? Dagan kang follower sa social media, influencer ka sa YouTube. Pero pag follow nimo kay Jesus, nakayon ka nga lang. Kasi hindi na kang musikat. Or basin musikat, o takbaro. Anong kuyaw, no? Nako'y nadunggan story sa US Navy SEAL to siya. Wala mo kinadunggan na training na testimony sa Scout Ranger. So nakita na po kayo sa US Navy SEAL. Mura na silang Scout Ranger. Lisod kayo ng training nila. Military sa Amerika. Sila nang mutira sa mga leader nga si Osama Bin Laden o uban pa. Ang recruiter nila, in interview, ana siya, Sir, kanang gina-recruit ninyo sa training sa Navy SEAL? Kinsa may nakutay, kinsa mo graduate. Kaya kanang Navy SEAL, ang maka-join ng anak, military na daan. Dili ka pwede civilian. Dapat military na kadaan. Ana ba? Or basin pwede civilian. Ana siya, sa tinuod lang, ang mulahutay ani nga training, dili man katong tao nga kuyaw na kayo. Nado mga athlete kanang football player, nagkuglawas pa, di ba sa American football, nagkuglawas. Mga quarterback nila, ana, tuguban pa. Katong mga kuyaw kayo, gikan kanang kuyaw kay na-achieve sa kinabuhi, kadaghanan di kalahutay. Katong mulahutay, katong mga tao nga, feeling nila pildi na sila sa kinabuhi, walang-wala na ba? Kay, pag mahuman nila ang training, nasa yung sense of a new life, a new identity, a new status. Munang ningon si Jesus nga lisod sa dato, musulod sa gingharian sa Dios. Nga naman, feeling niya pag musulod siya sa gingharian sa Dios. Masin. Di ba, variable ba? Kasi di na ako kuyaw diri. Ang katong sa una di kuyaw, mas kuyaw pa sa ako. O, di ba, daghang wala ba? Kaya hadlok nga na mawala sa kinabuhi. Muna actually ang meaning of believing in Jesus, it's surrendering our life to Him. Na Lord, ahala kong sa may tabo, Lord, surrender ko sa inyo ha. Pero di ta mag-uol, kaya ang Ginoo di na sa lista. God is a loving God. Pansin mo, tanang tapok-tapok ni Jesus na ikaon. Mo ganing uban nga mo, adto na lang kay na ikaon. Gibadlong na sila ni Jesus, kamo na adto mo diri kay nakaon mo. Kaya tinood man. Tanang mo duol ka Jesus, makakaon gina, napagay nakainom. Nga naman. Kay katong tubig, mo man yung wine. When you follow Jesus, there is always provision. Pero bantay lang ta kay God in His love, sa gugma sa Ginoo. Kung natay laing mga Diyos-Diyosan sa itong kasing-kasing, yan ang tanggalin. Para po na sa itong kaayuhan. No? Nasabtan ba? So, dapat, pag makadungog ka sa pulong sa Diyos, we have to be what? Doers of the Word. Makadungog ka kay Jesus, buhata. Dili magpabilin sa utok. Di ba, naiban, hawag na kayo sa Bible, in this iyang buhaton, makikdebate na. No? Makikdebate. Dili na ito gamiton ang pulong sa Dios, no? Pang-away sa ubang tao. Ano man? Kaya kung unsay sukod atong gigamit sa uban, mao nang sukod nga igamit pod sa atwa. Si Jesus nagtudloan na. So when we read God's word, we should not read it to judge others, but we should read it to transform us. Amen. To transform us. Usbunta. Okay? So, unsa man day ang will sa Ginoo? Okay, Dave, next slide. Unsa man ay gusto ipabuhat ni Jesus, di ba? Kung ang will sa Ginoo, katong anak mo adto sa parasan sa ubasan, unsa day ang will sa Ginoo in Christ, dapat buhaton sa mga Pariseo ug sa tanang tawo nga nanminaw. Basaw na to, John chapter 6 verse 40, 1, 2, 3, go.
So, klaro kay ha? Unsa daw ang kabubuton sa Dios Ama? Unsay kabubuton sa Father's will? Everyone, tanan nga who looks to the Son, mutanaw kay Jesus, and believes in Him, mutungo kay Jesus, shall have eternal life. Kabubuton sa Ginoo, nakita mutanaw ta kay Jesus. Pag may problema, di daw tanawon ang kwarta, di ta mutanaw sa Facebook niya, di ta abroad ko, no? Di ta mutanaw kung sa bana, no? Mutanaw ta kay Jesus. Di ta mutanaw rebulto, no? Nga atong halukan. Mutanaw ta kay Jesus Christ. And I will raise them up at the last day. Muna ang kabubuton sa Dios. Nya pag nana si Jesus sa atong heart, we should let the Lord transform our lives. Ug pag nausab na ta, ato nang i-share sa ubang tao, sa atong kauban sa pamilya, sa atong mga silingan. Di ba mo nang diri sa church, we teach you about generosity, pero wala nato gina-intentionally collect ang tithes, kay para gamiton nyo na ang kwarta para tabangan ng inyong mga parente. Nga nang inanglan po sa Ginoo. So far, kami ni Pastor Lee, well provided pa man by God. Na we work, na trabaho po si Daddy, consultancy. No? Muna, kung unsa ang gi-blessing sa inyo ni God, use it to bless others. Kung pwede po din nyo, use it para ma-bless po ta dire nga lami atong kaon, di ba? Kung asa si Jesus, dahil kaon. O, di ba? Lami ang po atong kaon ng pag-anniversary. Kaya it's part of commemorating the goodness of God. Kung sige nabuhat po nila sa una. So, kana siya. So, morning will, no? The Father's will. Everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Sige, padayon na itong passage sa verse 31. Kung gisulti na ni Jesus, kinsa ang ituman sa ngamahan? Kinsa ilang gitubag? Basa na to? Magulang. 1, 2, 3, go. The first, they answered. Jesus said to them, truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Kaniba, muning kuyaw, anak ng panahon. Nana sila nga tubangan si Jesus, gibuhat na niya ang miracle, nakapaminaw na po sila kay John the Baptist. Kumbaga, kung naibaha, giagian na kag-truck, wa ka ni sakay sa truck. Giagian na kag-speedboat, wa gyapon ka ni sakay sa speedboat. Nana si matubangan, wa gid ka ning lihok. Mo ni nitabo sa ilaha, nani rescue, wala gid sila ning respond, no? Pero abtik kay sila pag ubang kinabuhi sa ubang tao ang storyahan. Di ba? Nag-story si Jesus og duha ka anak. Pag-abot sa husga, kinsa man itong lituman sa man. Kato muna, o di ba, abtik kayo. Bantay tana. Whenever we hear the word of God, as I've said earlier, usahay, abtik kita mag-isip nga, this is about other people, dili niya about sa kuha. Una man namin sa ta. Mas ako when I prepare a message, a sermon, dili gid tamo ginahuna first. Akong ginahuna is, unsay ginaingon nimo Lord sa kuha ani? No, na ba ko'y dapat buhaton nga maayo? Na ba ko'y tao nga na dapat ampuan? Na ba ko'y sala nga dapat i-confess? Ano ba? When we read God's Word, we should always first think of ourselves. Ang kausaban mag-start with us. Dili kay kani si Kuan gid ba kani nga Bible oh, sus. Si Kuan gid ba ako gining o ano ba niya? Oh, dili ka una manamin sa ta. Kita man tanan makasala. And let's not be too quick to judge. Katong mga tax collector nakasala to sila. Katong prostitute nakasala po to sila. Ang mga parsiyo nakasala po na sila. Pero unsay kalahian? Iduol ta kay Jesus. Kundi ang pagduol nato, we believe in Jesus Christ. Dili ta mo duol sa doktor, pag duol nato sa doktor, Dok, mas grabe niyan sakit ba? Ako Dok, gamay ra yung sakit. Di ba mo duol tag doktor usahay maski mas dili. Usahay hati mo din, maski dili kay grabe atong sakit, gusto ta mauna sa pila? Tama ba? No? Maski makalakaw pa ka, ang isa din nakatindog, kung pwede ka mauna, gusto igapon ka mauna. Pero pag abot na sa Ginoo, ano ta Lord, dili ka to Lord, taraw yung sakit Lord, grabe pa.
Ako sa lalo, mas grabe, di ba? Dili kay kuno. Dili ang attitude. Dapat we come to the feet of Jesus Christ with humility. With humility. And let's not be quick to judge other people. But it doesn't mean na Jesus is not teaching righteousness. No. Ginatudlo ni Jesus ang pagkinabuhi o pagkamatarong. Pero ang pagkamatarong nga pinaagi sa Holy Spirit of God. Kay iya natang napasaylo nya dili na ta in bondage, nabuyan na ta sa power sa akong sala. Naa na ta sa power of the Holy Spirit. How do we know nga naa na ta sa power of the Holy Spirit? Kung tahay na i-offer sa imong beer. Pag mo inom ka, malisod gyapon imong utok, no? Magmaoy ka, ayaw sa kay imo pa ng struggle. Pero pag inom nimo di man ko naganahan ani. So mo inom na lang ka for socialization. Ana na lang stress na lang. Inya bantay ta dili lang baya kanang mga ginakaon ang bisyo sa kinabuhi. Kanang ginabutang sa baba. Size ang atong una sa bisyo, sigarilyo, inom dili. Kana magsigag palit o gamit na di mo kailangan. No, napakay sapatos ni palit na pug sapatos. Yan na bago sapatos ni palit na pud. Wala bagay mo suot ng isa. Careful ta kay usahay. Pwede po nato na mabisyo. O nang kakaunlay sa tong budget wala ka kabantay. So careful ta. No? It's not pa ang Bible, it is not what goes in the body that makes a man unclean. Pero kung unsa to atong ginaingon, what comes out of the mouth that defiles a man, mo na ingon ni Jesus Christ. Clear ba? Okay. So nakita nato do again nga ang Father is fair. He invites everyone. Ang magulang, ang igsuon, pareha lang. Nagdaog sila sa obedience. So when we hear God's word, maminaw ta. Gamito nato itong utok atong sabton kung naaba sa Bible, base ng ginaingon din sa pastor, wala sa Bible. Kung ginaingon sa pare, wala din sa Bible. Gamito ng utok. Pag naa sa Bible, let it sink in your heart. Let it transform you. Yung pag ma-transform na ka, then obey. Ano ng action? It is the belief that leads to action. Leads to transformation. Ato ginabuhaton. Pag nanata kay Jesus, we are a new creation. Diba katong Navy SEAL, nagaan silang bagong ID, bagong trabaho, Navy SEAL. Pero pag nanata kay Jesus, we are a new creation. What do you mean by a new creation? You're a new living organism. Lahti na ka. Muna matingala ka dati. Pag naay opportunity, grabe mo ko manglibak sa uban para ako ang ma-promote or ako ang makuha aning deal. Pero karon mag-ampo naman ko. Tingala kang ano? Because you are a new creation. Nagsalig na ka sa power sa Ginoo sa imong life. And when you do that, when you trust in God, God is glorified and exalted sa imong kinabuhi. Mahimo kang suga sa kalibutan, mahimo kang suga sa imong silingan. You become a salt and light sa imong community. So, unsa akong gusto nga point i-share, ako i-summarize first. Next day. Slide. Desire to hear and obey God's voice. 1, 2, 3, go. Desire to hear and obey God's voice. Kadagdanan ito, mapaminawan ang boses sa Ginoo. Like kani karon, no, nag-preach ko, you're listening to God's word. Pag namoy devotion sa inyong balay, pag-abri mong Bible, you're listening to the voice of the Lord. Pag namoy nailan po niya pastor or tao nga kanang man of God, kanang tao nga maayo nga nag-study po sa word of God, you are listening to God's word. Okay? Pero dili lang kay hearing. We must be doers. We must obey. Magdaog yun na tanan sa pagtuman sa patuloy. Okay? Second is 1, 2, 3, go. Basa na to. 1, 2, 3, go. Believe in the gospel of Jesus Christ, His virgin birth, holy life, His teaching, His death, and resurrection. Ang Christianity, pag wala si Jesus, wala gid na. Ano man, di matamuto nga maluwas ta kung dili tungod sa grasya sa Ginoo. Ang ubang pundok, ang ubang religion, mutuo sila nga sa pagpaningkamot sa tao, pwede nimo makabot ang pabor sa Ginoo. Ang gituon sa Christianity, dili nimo kaya i-bribe ang Ginoo pinaagi sa pagbuhat og tama. Ngano man kay ang Ginoo wala nang ginanglan nato, Ginoo gaya na siya. Kita'y nang ginanglan sa Ginoo. With our own efforts, baka sana tang tanan,
Pag given the opportunity, dakong chance makasalata, pero by the grace of God, He will transform our lives. Mo na mutuo ta sa sacrifice ni Jesus Christ. Okay, so sa virgin birth, holy life, His teachings, no, Sermon in the Mount, sa Matthew 5, 6, and 7, His death, ug iyang pagkabanhaw, the power of His resurrection. Amen? Okay, third is, your past does not matter. You have a future in Jesus Christ. So, nato ni 1, 2, 3, go. Your past, kung ikaw tong maskin sa panatong kung kawatan ka sa una, no, or katong ikaw tong tax collector, probador ka sa BAR, or prostitute ka, or naginubang case sa Bible, nakapatay, gipasaylo na sila sa Ginoo pag muduol sila sa Ginoo. Kusbon ka sa Ginoo. No? Kung unsa tong nabuhat in the past, there is a new creation, there is a new life in Jesus Christ. Pero timanan po nato ni, we have the freedom to choose. But on most cases, if not 100%, we cannot choose the consequence of our action. Meaning, parang domino ba, pag imo ning itulak, nagganay matumba sa unahan. So, kung wa ka natulog kagabi, pag trabaho nimo pagkaugma, kapoy yun na. Diba, nag-inom kagabi, nag-hangover ka pag mata nimo, nimo trabaho ka pagkaugma, kasi mo gina-expect, masakit gini ang ulo. One, diba, cause and effect ba? Pag mata nimo, Lord, pasaylo ako kagabi, pasaylo ka ni Lord, pero ang sakit sa ulo nimo, alay mo na. Pero pwede man ka mo pray nga maaari mo sakit sa ulo, wala may problema na. And in fact, dagang tao nga, pati ang consequence, God help them sa ana. Pero again, we have to come to God in humility. No? So again, dili mag-matter atong past. What matters is now. Unsay decision nato kay Jesus, pag ato na siya naatubang, ato na siya na-encounter, mutuo ba ta sa yaw, dili. Kaya pag mutuo ta, mag-una dito sa pila. Gusto niyo mauna sa pila? Tuo kay Jesus. Ang kanang nahumanog mga seminarista, maulay pa sila sa pila ni Jesus, pagwa sila nito kay Jesus. Diba? Believe in Jesus. God is gracious. Believe in Him. Fourth is, basahan na to, when reading and listening to God's Word, think how it applies to you first before thinking about judging others. Ang Pharisee, wag gini na makita ang power sa ginawa sila uto at ubangan sila, pero pag uban na ganing kinabuhi ang storyahan, pas-pas kay sila. Kinsa man ako to una. Wala sila gunaw na mamo sa sabutan ha. Sabay tama tong answer. Wala sa niya na, diretso sila sabay. So whenever we read the Bible or we listen, first una agad, unsa man about sa ako, Lord? How do I change? How do I forgive? Or how do I give? Or di man napoy times nga God tells you to fight against injustice. Napod na. So it requires wisdom kung saan the best buhaton at any given moment. So, ana, when we read the Bible, ask unsa ni sa ako and then how about sa uban, Lord? Nabo ko'y kailangan i-serve. Ayaw una-una ang kinabuhi sa ubang tao nga kani si kuan gid, di ba? Para gid saya, di gid para sa ako, no? Careful ta ana. Kaya basi mapareha sa Pariseo. Wala sila nito, about to sila, pero paspas kay sila mo judge pag kinabuhi sa ubang tao. Number 5, in deciding who is committed, put importance on actions more than words. Kani personal application ni, no? Kasi pasabot niya na. Love is a verb. Love is an action word. No? Kung mayon kag I love you pa, I love you ma, or I love you han, kung nakaisawa or nakainan nga tao nga I love you, di na nakipulong. Di mo nang sabuhat. Muro ko na, di ba, uso man na ka ng mga sa chat, I love you, pero sa kinabuhi wala. Walay gibuhat. Puro lang storya. Dapat buto ka sa gibuhat sa tao. Nagini na ingon uban, don't listen to what people say. Pay attention to what they do. Dili ka maminaw kaayo sa giingon pero tan-awa ilang ginabuhat. Si Jesus, He is both the Word of God incarnate in the flesh. Meaning gibuhat niya ang iyang mga pulong. No? So,
ang practical application na ni, pag i-invite ka o birthday niya, langanin ka, yung ingunog, oh. Sundidan nga, kanilangan ko, langanin ba ako? Kaya may kag, oh, yung kanito, malain ka, ayo. Diba? So, action matters. As Christians, ato nang timanan, nga we should be a people of action. Less words, more of action. Kung wali ta sa gospel, pero di man nila makita sa ato si Jesus, lisod. Kita nitong di kapasaylo, kita tong di bakiro kayo, or kita tong di ubayan ng utang. Actions should match our words. No? Even ako, when I say that, I also check, Lord, ba ko ani, kanino nga butanga, ako ba ni-change ang sarili? Okay, mo na siya, when we read the Bible, think of ourselves, think of our families, think of our community, and finally, in deciding who is committed, put importance on actions more than words. Kung pupasalig tag tao, let's say you are a businessman, pupasalig ka nga, swinduan ti ka, swindu agad. Action. Kung pupasalig ka nga magkita ta, dami nag-importante kayo, kita kita. Kung dili layo pa, balibari na. Dapat, we should be known for our actions. So, mo na siya, no, ang lessons nato in the parable of two sons. God is fair, He is loving, He invites everyone. Minota, atong buhaton. Believe in Jesus Christ. God bless us all. Praise God. Na-bless ba mo? Amen. Amen? Naminaw mo? Kasi katulog ko na mo, ha? So, during the time na gisulti ni Jesus, duha ka tao, kaklase nga tao ang naa dito naminaw sa iya. O tong duha ra iyang giingon. Adtong niingon o pa, muadto ko, pero wa niya to mo na ito'y manghod. O ito'y kadua. Ang una niingon nga di ko, pero muadto. Asa man mo anan sa duha, magulang manghod. Kamo na lang answer. Pero actually, wala pa maapil diha nga nang gawas na ang klase tao karon nga panahon. Ang kadtong niingon nga di ko, wala din niya to. Na isa, katong ikaupat, katong niingon nga, muadto ko, ni adto siya. These are the people nga na I word of God. So I hope and pray na we learn a lesson today. Yeah. As we go home, i-reflect ninyo. Pagkailan ninyo kay Jesus, di padayon ba mo? O pagkailan ninyo, pag-abot sa tunga-tunga, liko mo. Mo na siya katong ingon, niya, uwa ko dayon. So, when we know the Lord, it's a commitment, lifetime commitment na. Ato nang ipadayon, ayaw kong ana-ana ka. No? Because God, ingon ni Lord rin, ang message yun niya is pag-abot sa ending, asa ka. Adto ba ka sa iya o niliko ka wa ka ni dayon? O man na siya doon. So, praise God, no? Thank you, Pastor Sam, for that wonderful message. Let us all stand for our song of response. Hinduta. This is my desire to honor you. Yes, Lord. Lord, with all my heart, I worship you. Mao ba na atong desire? Do we desire to worship the Lord? All I have within me, I give you praise. All that
Thank you, dear Lord, for the message today. Help us, O God, not to be hearers only, but doers of your word. Thank you for the Holy Spirit na nag-remind sa amo what needs to be done. Help us, Lord, kay alagsa ang among respond, yes, Lord, pero unya na lang, Lord. Yes, Lord, hulata ko, Lord. Help us not to be like that. But whenever there is a conviction from you, help us, Lord, to do it in the name of Jesus. Lord, thank you kay gisalo sa imong angel si Kimberly while nalipong siya ganina. I pray that you will heal her kung sa man ang iyang gibati. And thank you, Lord, for the message that you have given to your people today. All these things we bring back to you with glory and honor. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace, now and always. Amen. Amen. Good morning, everyone. Hallelujah. So, on merienda.